Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for Brave 18 Marines. As of now, meron na tayong sobra 100,000 na natanggap mula sa inyo, yung mga voluntary na nagpadala ng pera. Nakakatuwa po, may mga nagpapadala ng small amounts lang, 5 pesos, 10, 15, 20 pesos. Dahil sa dami ng nagpadala, nakaipon na tayo ng more than 100,000. Nakakuha na po ako ng bank account number and bank account name. Bukas, may papadala na natin lahat ang inyong suporta sa Brave 18 Marines. Ito, yung mga gusto pang magpadala, voluntary lang ha. Ito na po ang ating bagong GCash number dahil yung dati, wala na yon dahil nabot na yung load limit niya. Hindi natatanggap doon. O ito, 0966 265-8480. Ulitin ko, GCash number 0966-265-8480. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng NCR for Sara Duterte 2028. Taong bayan nagtatanong, nasaan na ang mga kaso laban kay Cheese? Tinatanong ngayon ng mga netizens sa social media kung bakit tila tahimik na ang mga kaso laban kay Senator Cheese Escudero na labis na ipinagmamalaki noon ni Ombudsman Repulla na pakakasuhan niya ang senador at ipakukulong dahil sa involvement di umano sa flood control scandal. Kung ating matatandaan, isa si Escudero sa mga senador na di umano'y tumanggap ng kickback mula sa kontraktor kapalit ng pagka-award ng isang multi-billion peso na proyekto. Nadadawit din siya sa budget insertions at pagtanggap ng campaign donations sa isang kontraktor. Mariin naman itong tinanggi ng senador. Marami ngayon ang nagdududa kung matatahimik na ba ngayon ang kanyang mga kaso matapos na siya ay tumalon sa grupo ni Soto. Wala na kasing balita kung ano na ang development sa mga aligasyon laban sa kanya, lalo pat sinasabi noon na malakas daw ang ebidensya laban kay Cheese Escudero. Ayun. Dito, may nakapost dito sa comments. Balita, ano bang newspaper? ANC, na balita. Ombudsman, sabi niya, Escudero Romualdez to face plunder cases in May. Oh, nasana? Biglang tumahimik. Wala nang kaso kay Escudero. Si Romualdez naman, nagsampa nga ng kaso, wala namang resulta. Di ba mag 2 months na nung biglang, I think April ata nun, nung sinampahan ng 5 kaso si Romualdez. Nagkaroon pa siya ng freeze order sa kanyang mga accounts. Kailang, ano lang yun, 20 days na pag-freeze. After 20 days, wala na, balik na naman. Grabe, oh. Tapos may departure hold order pa daw siya sa immigration. Lately, may lumabas na balita na ang US government kinancel daw ang passport, diplomatic at tourist passport ni Romualdez. Tinanong ako kung what does that mean? Sabi ko, I don't believe that. Parang opinion ko lang ito ha. Pinapalabas lang na ang gobyerno Marcos administration parang totohanan na hinahabol si Romualdez. But to me, it's not. Kasi wala na eh. Tahimik na yung kasong naisampa sa Sandigan Bayan. Dito kay Jinggoy, ang bilis. Kung naisampa ngayon, after 2 days, may warrant of arrest na siya. At doon, nakakulong na po si Senator Jinggoy Estrada. Kasi hindi siya nagpadala ng pananakot o kung ano-ano, kinukumbinsi nila na tatalon siya sa bakod, umalis lang sa grupo ni Cayetano, lilipat kay Soto, mawawalan na siya ng kaso. Kaya lang, tumindig sa kanyang prinsipyo. Sabi niya,
Kung makulong ako, if this is the price I had to pay for my principal, so be it. Yun. So, nakakulong na siya. So, ito namang isa, Escudero, parang safe ka na. Wala na eh. May napanood akong parang podcast niya. Sabi niya, ginawa ko lang kung ano ang tama. Yun daw pag-attend niya nung June 3, dahil hindi na daw nagse-session ng Senado, dumating siya doon, ang session naman nila is pag-agaw naman sa kapangyarihan dahil nagbotohan na sila. Ayun, na-designate na si Gatchalian as acting Senate President. Tapos kanya-kanya ng chairman, si Tulfo, na-designate na Blue Ribbon. That was a day before yung June 4. So to me, sa tingin ko, yung mga ganong ginagawa nila, itong grupo ni na Soto, Gatchalian, kasama na si Escudero, is flood control hearing ng Blue Ribbon. Ayaw nila talagang matuloy. Salamat na lang at nagpumilit sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia, Senator Marcoleta, Aimee, natuloy ang hearing. At magpapatuloy pa. And then, ito, magandang development. Bukas, ang BRC committee ko noon na pinapangunahan ni Tulfo, inimbita niya yung Brave 18 Marines na mag-attend. Ang ganda ng ginawa ni SP Cayetano, inadvisean niya yung Brave 18 Marines, sina Attorney Baligod na huwag dumalo kasi bogus na Blue Ribbon Committee yung kay Tulfo. Wow. So, tingnan natin anong susunod dito, hindi mag-attend. Yan na. Show cause order, contempt order, gipitan na yan. Kailang, patigasan na yan ng patigasan ng ihi. Itong Brave Marines na ito, sanay na ito sa hirap. Sabi nga nila, naging sundalo kami, tapos na yung pakikipaglaban namin. Ngayon, pinili naming lumantad para maging sundalo ulit para sa taong bayan. Para maibulgar nila ang nalalaman nilang grabing nakawan sa kaban ng bayan. Mabuhay po kayo, Brave 18 Marines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni Angero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mauna ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa sen. Wan, di na mi ulanan kay makatok na gyud mi. Tanan piso. Badalangin niya dako. Kami niya bay. Michael di ba pala na may plak. Babay. Og karon mauna ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat kami kay naibalan ka ng sen. Namong balay kay doon matuluan og ulan. Kay makabalay na magsen. Nabangan na magsen kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo do, sing do. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo ni. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero ginuhap na hinabangan kayo sen para salamat po ginuhap. So muna ni ang gipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og gero.
Kaya nabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.